Jeremias. Naligtas sa kamatayan si Jeremias. Ika-26 na kabanata. Noong pasimula ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tumayo ka sa bulwagan ng templo ko, at magsalita ka sa mga mamamayan ng mga bayan ng Huda na naroon para sumamba. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng ipinapasabi ko, at huwag mong babawasan. Baka sakaling makinig sila sa iyo, at tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Kapag ginawa nila ito, hindi ko na itutuloy ang kaparusahang pinaplano ko sa kanila, dahil sa masasamang ginagawa nila. Sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi kong ito. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, at ayaw ninyong sundin ang mga utos na ibinigay ko sa inyo, at kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ng mga lingkod kong propeta na palagi kong sinusugo sa inyo, gigibain ko ang templong ito, katulad ng ginawa ko sa Shilo, at susumpain ang lungsod na ito ng lahat ng bansa sa buong mundo." Narinig ng mga pari, mga propeta at ng lahat ng tao na nasa templo ng Panginoon ang sinabing ito ni Jeremias. Pagkatapos niya itong sabihin, pinalibutan siya ng mga pari, mga propeta at mga tao at sinabihan, "Dapat kang mamatay. Bakit mo sinabi sa pangalan ng Panginoon na ang templong ito'y gigibain katulad ng Shilo, at ang lungsod na ito'y magiging mapanglaw at wala nang maninirahan?" Kaya dinakip nila si Jeremias sa templo ng Panginoon. Nang marinig ito ng mga pinuno ng Huda, pumunta sila sa templo. Umupo sila sa dinadaanan sa bagong pintuan ng templo para humaton. Sinabi ng mga pari at mga propeta sa mga pinuno at sa lahat ng naroroon, "Dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, dahil nagsalita siya laban sa lungsod na ito. Narinig mismo ninyo ang kanyang sinabi." Sinabi naman ni Jeremias sa lahat ng pinuno at sa lahat ng tao na naroroon, "Isinugo ako ng Panginoon para magsalita ng laban sa templo at sa lungsod na ito, katulad ng narinig ninyo. Kaya baguhin nyo na ang inyong pag-uugali at pamumuhay, at sumunod na kayo sa Panginoon na inyong Diyos, sapagkat kung ito ang gagawin nyo, hindi na itutuloy ng Panginoon ang sinabi niyang kapahamakan laban sa inyo. At tungkol naman sa akin, wala akong magagawa. Gawin niyo sa akin kung ano ang mabuti at matuwid para sa inyo. Pero tandaan ninyo ito, kung papatayin ninyo ako, mananagot kayo at ang mga mamamayan sa lungsod na ito, dahil sa pagpatay nyo sa taong walang kasalanan, sapagkat totoong sinugo ako ng Panginoon para sabihin sa inyo ang lahat ng narinig nyo ngayon." Sinabi ng mga pinuno at ng mga tao sa mga pari at mga propeta, "Hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito, dahil nagsasalita siya sa atin sa pangalan ng Panginoon na ating Diyos." Pagkatapos, may ilang mga tagapamahala na tumayo sa harap at nagsalita sa mga taong nagtitipon doon. Noong si Hezekiah ang hari ng Huda, nagsalita si Mikas na taga Moreshet tungkol sa ipinapasabi ng Panginoon sa lahat ng taga-Huda. Sinabi niya, "Sinabi ng Panginoong makapangyarihan na wawasakin niya ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Ito'y matutulad sa inararong bukirin, tambakan ng mga nagibang gusali, at magiging kagubatan ang bundok na tinatayuan ng templo." Pinatay ba siya ni Hezekiah o ng sinumang nasa Huda? Hindi. Sa halip, natakot si Hezekiah sa Panginoon at lumapit siya sa kanya. Kaya hindi itinuloy ng Panginoon ang sinabi niyang kapahamakan laban sa kanila. Kaya kung papatayin niyo si Jeremias, kayo na rin ang magdadala ng kaparusahan sa sarili ninyo. Nang panahon ding iyon, may isa pang nagsalita tungkol sa ipinapasabi ng Panginoon. Siya'y si Oraya na anak ni Shemaiah na taga Kiriath Jearim. Nagsalita rin siya laban sa lungsod at sa bansang ito, katulad ng sinabi ni Jeremias. Nang marinig ni Haring Jehoiakim at ng lahat ng pinuno at tagapamahala niya ang sinabi ni Oraya, pinagsikapan nilang patayin ito.
Pero nalaman ito ni Oraya, kaya tumakas siya papuntang Ehipto dahil sa takot. Ngunit inutusan ni Haring Jehoiakim si Elnatan na anak ni Akbor at ang iba pang mga tao na pumunta sa Ehipto. Kinuha nila si Oraya roon sa Ehipto at dinala kay Haring Jehoiakim. At ipinapatay nila ito sa pamamagitan ng espada. At ipinatapon ang bangkay niya sa libingan para sa mga pangkaraniwang tao. Pero si Jeremias ay tinulungan ni Ahikam na anak ni Shaphan, kaya hindi siya napatay ng mga tao.